Arte. Mga kasama ko natin ngayon pong umagang ito, naging bahagi na rin po ng impeachment trial. Siya po ay bahagi ng defense team ng dating sumalangit nawa Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa Corona impeachment trial. Dati rin pong Pangulo at Dean ng College of Law ng Pamantasan Lungsod ng Maynila PLM, si Dean Roy, Attorney Jose Judd Roy III. Dean Roy, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Tinidulito sa DCWB. Good morning, sir. Asan ba siya? So, 1. Okay. Teka lang. Subukan ko sa 2. One more time. Good morning, Dean. Dean Roy. Good morning. Yun. Can you hear me? Yeah, I can hear you loud and clear from the whole number 13. Hindi naman. Sana hindi kita na-istorbo ngayong umagang ito, Sunday, ha? Wala, Sunday, wala. Parati mo akong na-istorbo, pero ayos lang. Yan ang gusto Good ko morning sa iyong mga tagapagkinig. Magandang umaga po. Yan ang gusto ko sa iyo, Dean. Wala ka nang paikot-ikot. Diretsa. Pasensya sa istorbo. Nakaka-istorbo ka talaga. Dean Roy, ito lang. On serious issues today, tapos na kasi yung pre-trial conference, ano po, at pinaghahanda na ngayon po yung simula ng impeachment. Pero bago yan, nung Corona impeachment, ilang araw tumagal ang pre-trial conference, marking of evidence, at pag-submit ng mga list of witnesses? Naku, Orly, nung panahon ni Chief Justice Corona, wala po kaming pre-trial. Ganun ba? Kung naalala nyo, yung pong impeachment, dire-diretso po sa Senado. Dahil imbis na imbestigahan si Chief Justice dun sa mababang kamara, pinirmahan kaagad ng 188. Kaya dire-diretso kami, diretsong litis. Walang paligoy-ligoy. So, dun sa sitwasyon na yun, yung mga ebidensya parang sorpresa lahat. Paspasan. Talaga? Opo. Tapos meron lang kaming, nung tumatakbo na yung trial, doon kami nagbibigay ng information sa court. Sila kasi ang depensa kami, so sila nauna eh. So sinasabihan kami, ito lalabas, ito ilalabas namin next week. Parang ngayon, yung sinasabi nilang 3-day notice rule sa pre-trial ngayon, you must notify the other party 3 days in advance kung meron kang ilalabas na witness na wala doon sa listahan. Kumbaga sa basketball pala, hindi nyo alam, may laro tayo, pero wala kang idea sino yung point guard, sino yung forward. So, pagdating doon mo na lang malalaman, ito pala mga kalaban natin. Naglaro to sa barangay ng ano. Hindi, kalaban mo, si Lebron pala kalaban mo ngayon. Sina Jordan, kung sino man yung mga... Pero, kaya yung trabaho noon was very difficult kasi wala kaming pahinga. Handa kami ng handa. At saka, if you remember, 13 lang kami noon at that time. But alam mo, kaya naman yun. Kaya naman yun. Kaya lang, ito I have to say, ito yung paglibo-libo yung dokumento. Yan. Napakahalaga po ng pre-trial. Isipin mo naman, Orly, kung wala kayong usapan na ganun karami ang pipresenta. Mauubos yung oras nyo doon. Well, tama naman. Diskusyon, bawat dokumento yun. Huwag natin pag-usapan ito. Nagkakasundo na tayo. Legal ito. Tama ito. So parang okay rin pala yung pangyayari niyan. Kasi nung mga nakaraan pa lamang na pagtalakay ng substance and the form ng impeachment complaint, talagang mukhang marami-rami raho yata talagang ebidensyang na nakita na rin. So siguro mas maganda na rin pag-usapan yan. But speaking of mga witness, speaking of mga ebidensya, paano ba dapat unawain ng isang normal na tao? Yung magpapatawag ka ng isang tao na alam mo naman na non-existent dahil dumating na sa mga pagsisiyasat, wala talagang gantong tao, pero gusto mo pa rin iharap. Ano ang logic? What kind of discipline is behind doon sa ganung mga klase ng mga estratehiya na maaring makita natin sa pag-usad nitong impeachment trial na ito, Dean Roy? I think you must be referring to the Piatos witness. Now, ang pinagbabasihan po niya, yung Piatos na yan, yung dokumento mismo.
nandun po yan sa record kung tama yung pagkaintindi ko. I have not seen it, no? But if I understand it correctly, the name appears in the public record. Nandun po yung pangalan ng taong yan na siya tumanggap ng pera. Okay? So ngayon, pinipilit ngayon na palabasin natin yung tao yan kung totoo man. Kung walang ganun klaseng tao, if there is no such person, bakit ito nakasulat sa official record at ito'y nakalagda ang mga opisyalis natin na siyang tumanggap ng pera. Yan ang parang binababoy ba nila yung proseso or what? Pero yan ang ang tinatawag na making the point. Ipinapakita ng malinaw na panay lokohan yung mga pinagpipirmahan dyan at yung mga nakapasok sa ating mga record na itong taon to tumanggap ng pera. So ngayon, magkakaroon ngayon ng issue yan. Sino ba itong taon to? Bakit nakapangalan dyan? Ano ang explanasyon para sa pag-appear ng pangalan na ganyan? Why does the public record contain such a fictitious name? These are things that they want to demonstrate to the public. Obvious ba? Walang dadating na payatos kung sino man yun. Pero, malay mo, baka bigla sabihin, hindi, ko lang. Kasi confidential ito confidential. Kaya gumamit ako ng peking pangalan para hindi makilala. Yung pangunawa dun sa salitang confidential, kasi yun ang gustong palabasin. May ilang mga usapin sa mga, if I'm not mistaken, parang budget yan ng DepEd. Siguro kanilang nilulutas yung mga insidente ng exposure ng mga kabataan sa mga rebelde and some terrorist group. Hindi ko na siguro, hindi ko na kasi maalala dahil hanggang ngayon talaga hindi malinaw sa akin, para sa akin hindi malinaw kung anong silbi ng Mary Grace Piatos na binigyan ng pondo using a confidential fund ng DepEd. But nevertheless, di ba pa sinasabing yan ay confidential? Totoo ba na wala tayong pagkakataon na makilala yun? Kasi confidential na Yun ay agreement between the agency and the person na tutulong sa kasunduan na rin na hindi mo siya i-expose sa public kung sino siya. Tama ba yun? Well, yun ang purpose ng confidential fund is to fund yung mga operasyon na kailangan na medyo sikreta, di ba? National security, parang ganun. Mga security. Issues of national concern, yan. Magamit ka ng mga informant, yung mga nagsusumbong, yung mga double agent, etc. Di ba? So, pero hindi naman, parang hindi yata naintindihan ang ibig sabihin ng confidential. Yung confidential fund yata, akala nila, secret to akin na lang to. Baka ganun yung pagkakala. Hindi ba ganun yun? But anyway, it is not correct to think that is an absolutely confidential transaction. That is true. Totoo yun. Meron isang layer doon na talagang hindi kaagad pinalalabas yung pangalan. Pero dapat yung pag-inusisa na ibibigay. Yes. So, ang talagang nakakaintindi ng mga rules dyan is the COA. Kung ano yung antas ng pagka-secret niya, ng pagka-confidential niyan, sila nakaka-determine. Pero may punto yan na kailangan malaman kasi hindi naman pwedeng bigla na lang nawala yung pera tapos pag tinanong mo, secret kasi confidential. Hindi mo pwedeng Hindi ganon. May ahensya. Ang ibig sabihin ng confidential. Ibig sabihin, ako may hawak ng confidential fund and isa akong opisyal ng gobyerno, hindi ko pwedeng sabihin na 2 milyon ginastos ko dyan. Kaya napunta, confidential. Secret. Hindi pwede. Hindi pala pwede. May ahensya mismo magsasabi. Oo. Okay. Pwede mo sabihin na, ito, binigay ko sa taong ito, ganito. Ano ba ang ginawa niyan? Well, yun, hindi ko masyadong ididetalye. Pwede yun. Pero pag sinabi sino yung tao, kailangan na itutukoy mo yun. Hindi pwedeng basta-basta na lang nawala yun, di ba? Okay. Ini-imagine ko kasi yung situation ninyo during the corona impeachment. At saka ito, sa mangyayaring ito. Sino nga bang presiding officer niya noon? Juan Ponce Enrile. Nalala ko. Kasi Kasi pati kayo,
Pati kayo, ang dami yung natutunan sa kanya. Pati yung librong binabasa niya, kinukulit mo, Dean Roy. Ano yung librong binabasa mo? Your Honor, can I have it? I wanna buy it. Nalala ko, tinanong mo yan because gusto mo makita yung line of thinking ng isang tumataing judge sa isang kaso. Ang nangyari nitong mga nakaraang mga araw, well, during that time, of course, ang Senate President, ang presiding officer, si Senador, yumaong Senador Juan Ponce Enrile. Pero bakit itong mga naririnig ko recently, may Senate President pero may tatay yung presiding officer? Parang hindi pa dapat yun tungkulin? Yun ay isa sa mga role ng isang Senate President. Maging presiding officer kasi isang mahalagang pangyayari o trabaho ng Senado ang impeachment trial. Kung hindi mo kaya yan, huwag kang mag-Senate President. Yun lang sa akin, Dindoy. Hindi ko lang alam kung yan ay ganun din ang iyong perception dun, Dindoy. You know, Orly, the presiding officer in an impeachment trial can be a make or break opportunity for the Senate President. Yes, tama yung sinasabi mo. Pag ikaw yung Senate President, nakatakda yan. Ikaw yung mamumuno pag hindi ang presidente ang nililitis. No? Pero bago tayo tumukoy dito sa gusto ko lang para malaman yun. No? Nung panahon po ni Juan Ponce Enrile, di siya po ang presiding officer. At ang aming senior, ang aming lead counsel, si Justice Cuevas, kung naalala niyo. Yeah, napakahusay. Magkaklase po yan, dalawang yan. Magkaklase, bakit para sila nagbabangayan lagi? Kaya tuwing kami pinupulong ni Cuevas, parati kaming pinagsasabihan at Linchak, alam mo, ganito yan, ganito, ganon, at sinasabihan kami kung anong mangyayari. At syempre, alam mo naman yan, minsan hindi natutupad yung plano. Minsan kung bago mo ituloy din, you're very privileged to have him as your part of the panel, Oh yeah, very well. It was a great honor to be alongside Justice Cuevas. Not only because of who he was and what he knew, but he had a very fatherly way. Parang striktong ama yan eh. Parati kaming tinuturuan at pinagsasabihan. Ngayon, itong maganda dun, porque magkaklase sila, ang pinag-aralan nila pareho. Kaya madali silang magkaintindihan. Pag sinabi ni Justice Cuevas, ito, ganyan, ganito gawin mo, at itong sinunod namin, agad-agad nakukuha. At least, then presiding, Secretary Enrile, Senate President Enrile, was very easy for him. He understood exactly where we were coming from. Kasi pati yung era nung law na pinag-aralan na pareho. Pantay. Yes. So now, punta tayo sa modern context. No? Now, medyo maswerte yung mamamayan natin. You're lucky. Because ang trend ngayon is to simplify yung legal discussions, di ba? As much as possible, pinipilit namin gumamit ng simpleng salita. Tinatagalog namin hanggat sa kaya. Nagkakabuhol-buhol na nga itong mga dila namin. But sige lang, hindi ba? Because para naman talaga sa bayan to, para sa masa. Gusto natin yung mga kababayan natin nasasakyan yung nangyayari. Hindi pa naipormahan ng pormahan. So, ano ba dapat ang asahan natin sa presiding officer? We want a presiding officer na hinahawakan at kinokontrola yung mga pangyayari dun. Magagawa mo lang yan kung kaya mong intindihin at paghandaan yung gagawin ng mga abogado. Sa madaling salita, malaking advantage kung abogado ka rin. At lalong malaking advantage kung ikay nakapaglitis na rin. Kung naging trial lawyer ka, yun ang the best. Siyempre, kung naging huwes ka, di wala nang tatalo doon. So, saan tayo pupulutin ito? We have Senator Gatchalian, who enjoys my respect, whom I think is a very bright fellow. And his behavior has been commendable as far, given the recent events, di ba? But anyway, I hope Senator Win prepares very well kung gusto niya mag-preside. Kailangan yata crash course to lahat. Procedure, rules on objection. Kasi pag ganitong bakbakan,
the litigator, their best to take advantage of the judge. Ha? If the judge is highly skilled, mataas ang antas ng kaalaman ng huwes, gagamitin ng mga abogado yan. At ipipilit yung mga mahihirap na diskusyon, dadalhin doon. Ngayon, kung hindi masyadong madunong ang huwes, gagamitin din ng abogado yan. Para sa akin kasi din, presiding officer lang naman ang ating ditong pinagtatalunan. Marami pa rin mga senator judge. At yung sa mga senator judge, may mga lawyer din doon. So siguro, yung pagkakataon na kung ito ay handa o hindi, doon yung ibang mga judge na may background sa batas o sa law, sa pagiging lawyer, and naka-experience na mag-undergo litigation, and siguro makakatulong. So hindi na dapat palitan ng presiding officer. Pero alam mo, dinidescribe mo din, Roy, iba pa rin pag ang presiding officer may background. Well, I think they have already passed a rule na pwede silang maglagay ng ibang mag-designate. Oo. Sa akin, hindi naman problema yun. Kasi even the Senate, pwede naman nilang pagkasunduan yun. O sige, ikaw ang presiding officer. Itong presiding officer na appoint natin. Pero pagdating sa mga bagay na ganito, hindi mo pwedeng desisyonan na mag-isa ka. Kailangan magkonsulta tayo. Now, you remember, Orly, back in the day, nung panahon ni Senator Enrique, bago sila humarap as an impeachment court, nagko-caucus muna yan. Mag-uusap sila ng 45 minutes, so 30 minutes, whatever. Nagme-meeting muna yan sila. Naghihintay kami doon sa korte. Tapos, syempre, yung ibang senador, kaibigan din natin, nagkukwento sa akin. Sabi ko, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Nagkukwento, nagyoyosi-yosi lang kayo doon eh. Di ba? Sabi niya, hindi. Sinasabihan kami kung anong gagawin nyo. Kung anong mangyayari. Oo, before sign na kagad. Okay. Tapos, sinasabihan niya, huwag niya masyadong magtatanong dito, ganon. Maganda rin. Rin nila. Yes. Okay. So, sa pangyayaring yan, habang kinikwento mo, attorney, may dalawa kasing Francis na pinagtatalo na ngayon. Sinasabi na pwedeng pag-isipan ng maging presiding officer, Francis Escudero and Francis Pangilinan. May binanggit at least may background ng litigation. Bukang yung isang Francis medyo nakakalamang doon. Ano pa yung pwede siguro maging dahilan kung sakaling kinakailangan mayroong i-designate, i-assign ni presiding officer at punto na kinakailangan para maging maganda ang takbo ng impeachment trial na ito, Roy? Well, first of all, kailangan may confidence yung Senate sa kanya. Kailangan na panatag ang loob ng mga kapwa-senador na kung sino man ang ihirang nila, talagang sisikapin na maging maganda ang ipapakita ng institusyon. Kailangan na siguro pagpili nila, alam nila na itong presiding officer hindi gagamitin yung pwesto para imaniobra ang resulta. Alam mo naman yung Senado natin medyo... Pero teka, bago dyan, hindi ba mahalaga since ang usapin dito is corruption? Anomalya. Hindi kaya maganda rin na walang bahid o issue ng korupsyon ng uupong presiding officer? Well, siyempre, yan, mag-umpisa tayo doon sa basic constitutional statement na everyone is presumed innocent. Okay. Doon tayo mag-umpisa. Pero, hindi ba maganda rin kung yung naghahatol marami ng karanasan doon sa krimen na ginawa para alam niya yung pasikot-sikot. So, may advantage at may disadvantage yan, di ba? But, we should not impute foul motive. Huwag natin iisipin na tayo'y lulukohin o babastusin o bababuyin ng kung sino man ang mag-preside. I'm very confident that whomever will preside, kasi the eyes of the nation will be watching him. Babantayan ng bayan yan at makikita at mahahalata pag yan ay pumapanig o nagmamaniobra. So hindi ako worried. Yung issue dyan sa kanilang pagpili, internal issue yan sa kanila yan. Kasi yan, malaking halaga yan na ikaw ang maging presiding officer. Sabi ko nga sa'yo,
is a make or break situation politically. Parang ano yan, parang ano yan parang extra sa pelikula, bibigyan ka Pero, ng chance. Tapos biglang gagawin mong bida, di ba? Magiging bida ka na rin balang araw. Correct. Anyway, Correct. din ako nagpapasalamat. Mahalaga pa rin, sabi mo nga depende sa kanilang magiging desisyon. Pero ang sa akin lang kasi, para kasing mahirap na magsasabi ka, makikipagdebate ka which is right and which is wrong, na meron kang whiff of anomaly rin, Dinroy. Yes. Yes, yung reputation of the presiding officer. Integrity. Yes, very important. That was the advantage of Senate President Enrile, because even among us lawyers, we held him in high regard. Alam namin na madunong. So, kahit anuman ang tingin namin sa kanyang politika or what, alam namin pagdating sa larangan ng batas, naintindihan niya. At siya isang matalinong abogado. Di ba? At tanyag yung kanyang mga accomplishments. So, hindi kami nangangamba sa pagpasok doon. Actually, nawo-worry kami kasi kailangan pag humarap kami, mamimit namin yung kanyang expectation. Right. So, I think that yung lawyers on both sides will be prepared at their very best. I hope the Senate will think about their decision carefully. Okay. It is a very important decision. It is a very important trial. Alright. Nako, Din, ako nagpapasalamat. Gusto ko pa sanang palawakin pa itong usapan natin kasi alam mo, ilang araw na nasa harapan ko yung Article 11 eh. Lalo na yung sa provision na meron sa akin kasi hindi mo kailangan sumagot dito din ha. Gusto ko lang i-share sa iyo kung ano nasa isip ko. Kasi parang araw-araw na pagtitig ko sa Article 11, lagi akong nandoon sa Section 3, number 6. The Senate shall have the sole power, etc., etc. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Bakit kaya kasi hindi nila sabihin na 16 o Whatever 18, whatever number? Kasi parang sa akin parang may wisdom dun sa salitang yun na binanggit mo lang ang 2/3. Kasi not at all times ang member ng isang Senado o ng isang kapulungan ng Kongreso ay perfect in numbers. Hindi dapat 220 yan, hindi laging 24 yan, pwedeng mabawasan yan. At yung mga sitwasyon na yun ang dapat na pinag-uusapan at dinudulog sa korte. Alam mo, Orly, I agree with you. Alam mo saan ako napapagod? Napapagod ako pag naririnig ko yung mga nagsasabi na, alam mo yan, tanong na yan, dapat itanong natin sa Supreme Court. We should ask the Supreme Court. Let's go to the Supreme Court. The Supreme Court will provide the answer. Napapagod ako ng ganun, Orly. Kung ganun ang attitude natin, di pati yung pangalan ng anak mo itanong natin sa Supreme Court para di ka magkamali. Gusto ko sana pag lumabas yan tanong yan, ang mga natatanong magbigay ng punto de vista. Ano ba sa palagay nyo ang tama dyan? Kasi kung ihintayin natin yung Supreme Court, Supreme Court, sabihin nyo na ba kung ano ba lahat? Hindi naman dapat ganun eh. Dapat yan, nagko-contribute tayo sa debate, sa diskusyon. Now, sabi mo, hindi ko kailangan sumagot. Di syempre, total inabala mo na ako eh. Sasagasaan na kita ngayon. Ako naman. Okay, kulang tayo sa oras. Okay lang tayo kulang tayo sa oras. Yung masakit dito, kulang tayo sa budget eh. Pero pag bibigyan kita. Okay, go ahead din. Sige pa. Ako ang point of view ko dyan. Yung Constitution dapat living, moving Constitution. Hindi dapat yan na iniinterpreta sa paraan na pwede mong itirik ang Republika dahil sa mga pangyayari na hindi inaasahan. Okay. Ngayon, yung sinasabing 16, yung 2/3 actually ang problema niyan yung quorum eh. Okay. Diba? Kailan natin kailangan yung quorum? Ang pinaka-mandatory dyan, yung 13 na sinasabi para doon sa 24. For diba? the quorum sa Senate. That is for the election of the Senate President. Okay. Sa akin, yun lang ang bukod tangi na may number. Yes, that is the only one
And it's not even no. But the reason is, Orly, because they give the power to one guy. Binibigyan ng kapangyarihan yung isang tao at lahat sila sasang-ayon doon. Kaya mandatory yung 13. At saka sa disenyo ng Senado, kung 12 lang kayo, pwede kang maglagay ng Senate President pro tempore na 12 lang na siya magiging acting Senate President hanggang makuha mo yung 13 at maglagay kayo ng Senate President. So, yung malinaw yan. Anong kinalaman nun? Doon sa 16, yan 16 yan, gumagalaw yan. Gaya nga ng sabi mo, gaya nga ng sabi ng Abelino Cuenco, kung ang available na miyembro lang, wala sa 24, di bababa ngayon yung numero na yan. Halimbawa, may nangyari, nawala tayo bigla ng 14 na senador, 10 na lang ang natira. Instantly. Wala mag-i-election muna tayo? Mag-i-election muna tayo bago natin tapusin yung impeachment? Hindi naman siguro ganun. Okay, napapasalamat ako sa paliwanag mo yan. Yun ang magandang ehemplo doon. Paano kung biglang may mangyari sa kalahati? Sabi ko, let's take a position, mag-contribute tayo sa diskusyon. Tama, lahat ng sinasabi naman ng Supreme Court, tama. Hindi naman tayo pwede makipag-debate doon Pero mag-contribute po tayo. Okay. Thank you din Hindi ko natatanungin kung ano ang sagot sa malimit mag-fade yung long iron and driver. Next time, saka baka hindi maintindihan natin mga taga-subaybay. Tayo lang magkaintindihan. Club head position lang yan. Club head position. Din, thank you. Maraming salamat. Sa ulitin. Thank you po. Maraming salamat po. Mga kapuso niyo po napakinggan ng dating Pangulo at Dean ng Lungsod ng Pamantasang Maynila College of Law, si Attorney Jose Jad Roy III o si Dean Roy. Ang inyo po napakinggan. 6:34 na ho ng umaga. Andoy, go! Kinikilingan, walang pinoprotek.